50 bahay na sunog sa Caloocan. Mitsa ng apoy, posporong pinaglaruan daw ng mga bata. Lamay ng isang residente, apektado. Misis na biniyakan sariling tiyan para iluwal ang kanyang sanggol, pinakakasuhan ng pulis, pero inirekomendang sumailalim sa psychiatric exam. Sawa na nasa 10 talampakan ng haba at 2 pang posible mga anak daw nito nahuli sa Tondo, Maynila. Mga ahas, pininiwalaang kumain sa mga nawawalang alagang hayop sa lugar. 3 Pinoy kalaboso matapos madawit sa umano'y money laundering scam sa Thailand. Senadora Miriam Defensor Santiago nagpakwela sa meeting ng mga nurse sa bansa. Ang mga babae parang prutas yan. May iba't ibang flavor, itsura, kulay. Ang problema sa lalaki, mahilig sa fruit salad. Boracay itinanghal na best island in the world ng isang international travel magazine. Ngayong ika-120 anibersaryo ng Katipunan, punong naging saksi sa mga pulong ng mga Katipunero, papasalan natin. Balita abroad, pata sa China, naipit ang braso sa revolving door ng isang restaurant. Over-the-counter na test kit na kaya raw tumukoy ng positibo sa HIV sa pamamagitan lang ng laway, ilalabas na sa Amerika. Sa showbiz, Comedy King Dolphy muling sumalang sa dialysis. Mga teksto ko sa paglalaumano ng kondisyon ni Pidol kumakalat. Justin Bieber nahuli dahil sa pag-overspeeding. At Katie Holmes, nais patang kasamang anak na si Suri sa unang pagkakataon matapos maghain ng divorce laban kay Tom Cruise. Pilipinas, magandang umaga. Ngayong 8 ng Hulyo 2012. Ang maaksong balita. Nawala ng tirahan ng 80 pamilya sa sunog na sumiklab sa Caloocan. Ang mitsa ng trahedya, ang paglalaro ng posporo ng mga bata. Ikwento mo, Benji Durango. Sa malayo pa lang, tanong na ang makapal na usok mula sa nasusunog na mga bahay sa Barangay 17, Caloocan. Sa malapitan, makikita ang nagngangalit na apoy na lumalamon sa mga bahay. Pasado alas 10 pa raw ng umaga nagsimula ang sunog. Pero umabot na ng tanghali, naglalagablab pa rin ang apoy. Sa lakas ng hangin, tumawid pa ang apoy sa mga bahay sa kabilang bahagi ng sapa. Kanya-kanyang igib na mga residente para tumulong sa pagpatay ng sunog. Ang ilan sa kanila, galit sa usad pagungdaw na kilos sa mga bumbero. Kaya pinutol na nila ang iniigibang tubo ng tubig. Buhay ang bahay ko dapat! May tubig yan! Napakaya na magpunsan! Distantamet! Wala akong may salba! Pamilya ko lang! Hindi pinailalim nila yung tubig ng hos nila. Bakit ka nila ganyan? Kaya lalo naghihirap ang mga Pilipino, ganyan sila. Sabi ng mga residente, nagsimula raw ang apoy sa isang paupahang bahay. Ang namin, naglalaro daw ng pospro. Naglalaro ng pospro. Yung nangungupahan dyan. Pasado alas 3 nang ideklarang fire out ang lugar. Ang ending, 50 bahay ang natupok. Si Aling Julie, doble ang lungkot. Nakaburol kasi ang kanyang anak na mangyari ang sunog. Sa paglipat sa kabaong, nasira raw ito. Kasi wala po kami bahay na ngayon. Wala na kayong bahay, may patay pa kayo. May patay pa kami. Hindi ko alam. Nagtayo muna ng mga tolda sa gilid ng riles ang may 80 pamilyang nasunugan. Benji Durango, News 5. Kakasuhan na ng intentional abortion ang babaeng nagsagawa ng cesarean section sa kanyang sarili. Nitong Miyerkules ay hiniwa raw ng ginang ang sariling tiyan para mailuwal ang kanyang sanggol sa kanilang bahay sa Maynila. Matapos ito ay tinahi niya ang sariling tiyan gamit lang ang ordinaryong sinulid at karayom. Namatay po ang sanggol ng ginang na nagtapos daw ng kursong midwifery. Tumangging humarap sa kamera ang mga kapitbahay ng babae. Pero ayon sa kanila ay hindi nila ito kilala at posibleng nagbakasyon lang sa bahay ng kanyang tiyuhin. Iniimbestigahan na ng otoridad kung may kakuntsaba ang babae sa nangyari.
unconditional abortion. Dahil namatay yung anak niya in the process of Arestado ang 3 Pilipino sa Bangkok, Thailand dahil umano sa money laundering. Miyembro ang 3 ng isang grupong nanghihikayat ng investors mula sa Amerika, Europa at South Africa sa pamamagitan ng telepono. Pinapangakuan daw ng grupo ang mga biktima ng 65% na tubo sa short-term na investment. Kapag nagpadala na ang investor ng pera ay agad itong ide-deposito ng grupo sa isang Swiss bank account. Umabot na raw sa halos 10 milyong dolyar o mahigit 400 million pesos ang nakulimbat ng grupo sa kanilang mga biktima. Makikipagtulungan din ang mga otoridad sa mga bansang pinanggalingan ng mga suspect kaugnay ng kaso. Kambyo tayo sa balitang halalan. May kasabihan po na sa politika walang permanenteng kaibigan o kaaway. Halimbawa na po rito ang sinasabing halos planchado ng alyansa ng Partido Liberal ni Pangulong Aquino at Nationalista Party ni Senador Manny Villar. Simulan natin ang ulat na ito sa serye na aming ipapalabas sa mga susunod na araw. Lumutan ang mga pangalan na bubuo sa senatorial slate ng Liberal Party. Bukod sa mga miyembro ng partido, may mga manggagaling sa Nationalist People's Coalition, may mga independent, at meron ding galing sa Nationalista Party. Kabilang nga dito si dating Congresswoman Cynthia Villar, na misis si Senador Manny Villar na maigpit na nakalaban ni Pangulong Aquino noong 2010 presidential elections. So I'm just waiting for them to decide. And I will just follow. Sabi ng administrasyong sumakay noon sa isyong ibinato kay Villar tulad ng C5 controversy, tapos na ang batuhan ng putik. Nitong Huwebes, inamin ni Pangulong Aquino na halos tiyak na ang koalisyon ng LP at NP. Party principles transcend individual differences. Bago ito, niligawan din ng United Nationalist Alliance na Vice President Jensen Marbinay at ni dating Pangulong Erap ang NP ni Villar. Matatandaang si Manny Villar na nooy Senate President ang nagpasa ng impeachment articles laban kay Erap noong 2000. Next administration o doon kayo sa administration ngayon na medyo nakaalitan ninyo nitong nakalipas? Pareho silang nakaalitan namin. So whether you go there or you go here, pareho din. May mga nagtataka sa pakipag-usap ng NP para sa alyansa sa ibang partido na dati nitong nakalaban. Pero kung matatandaan, hindi naging maganda ang performance ng NP noong 2010 national elections. Natalo si Villar at 2 senatorable lang nito ang lumusot. Sabi ni Mrs. Villar, susunod na lang siya sa desisyon ng NP. Joby Francisco, News 5. Isa pang dating magkatunggali sa politika ang magkatandem na rin ngayon para sa 2013 elections. Kasama ang mga opisyalis ng Liberal Party, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagsasanib puwersa ng LP at Bacod Party ng mga Durano sa Cebu. Si Pinoy ang mismong pumirma para sa alyansa ng 2 partido na ginawa sa bahay ni Danao City Vice Mayor Nito Durano. Matatandang malapit na kaalyado ng mga Durano si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging Tourism Secretary pa nga ni Ginang Arroyo ang anak ni Vice Mayor na si Ace. Pero paglilinaw ng mga Durano, naghiwalay ang landas nila ng mga Arroyo simula pa noong 2010. May kumakalat na text message na namimiligro na naman daw ang kondisyon ni Comedy King Dolphy, pero agad itong itinanggi ng kanyang pamilya. Para sa latest na lagay ni Dolphy, may live report mula Makati Medical Center si Camille Abadisio. Camille. Maricel, critical pero stable pa rin ang lagay ni Dolphy. Yan ang ginawang paglilinaw ng pamilya Quezon matapos na namang kumalat ang text message na nagsasabing lumalala raw ang kondisyon ng Comedy King. Base sa kumakalat na text, hindi na raw kinaya ng katawan ni Dolphy ang huling tests na ginawa sa kanya. Dumating daw sa puntong nangitim na ang kanyang katawan, kaya nagpatawag na ng pari ang pamilya na sinabihan umano si Pidol na mag-let go na. Pero sa pinakahuling medical bulletin kay Dolphy, lumabas na nananatili pa rin namang stable ang lagay ng Comedy King, base na rin sa kanyang mga huling x-ray. Katunayan, mas nakakapagbigay pangaraw ngayon ng senyales si Dolphy sa mga gusto niyang sabihin kumpara ng mga nakaraang araw. Maayos pa rin ang lagay ng kanyang vital organs. Patuloy namang inoobserbahan at ginagamot ang kanyang pneumonia. Maricel, todo bantay pa rin hanggang sa mga oras na ito sa ICU ang Comedy King. Posible rin daw na sa susunod na 2 araw lumabas ang resulta ng ginagawang paggamot ngayon sa kanyang pneumonia. Maricel? Maraming salamat, Camille Abadisio.
Sa aksyon, sawa na may 10 talampakan ng haba at 2 pang ahas na posibleng anak daw nito nahuli sa Tondo, Maynila. Sa pool sa CCTV, pang-hold up ng isang lalaki sa convenience store sa Amerika. Napurnada dahil umeksena ang nanay ng hold-upper. Bata sa China, naipit ang braso sa revolving door ng isang restaurant. Nahuli ang 3 sawa sa isang ilog sa Tondo, Maynila. Ang mga ahas na ito ang pinaniniwala ng mga residente na kumakain sa mga alaga nilang hayop. Ikwento mo, Gary De Leon. Instant celebrity ang sawang ito na nasa halos 10 talampakan ng haba. 3 tao pa ang kinakailangan bumuhat sa sawa para mailagay sa kulungang ito. Nahuli raw ng mga bangkero ang sawa sa ilog sa Pritil Market sa Tondo, Maynila. Nakita namin sa may puno, nakalatag siya. Ngayon, paglatag niya, hinawakan ko ang buntot. Pagkakaw ko ng buntot sa kanya, lumalaban sa amin. Ngayon, pati yung bangka namin, sinakmal niya. Bukod sa sawang ito, 2 mas maliit na ahas pa ang nahuli rin sa ilog. Paniwala ng mga residente, marami pang mga sawang gaya nito sa lugar. Kung siya may maliliit pa yan, mga anak ko yan. Kung siya talaga marami sa ilalim ng tulay na yan. Pag gutom to, lumalabas. Ang delikado rin sa mga bata to eh. Bakit? Kadalasan mga hayop, minsan kaya nalulunin ng bata na ito, gito kalaki ng sawa. Ang mga ahas na ito ang pinaniniwalaan nilang dahilan sa pagkawala ng mga alaga nilang hayop. Minsan mga manok, nawawala, aso, nawawala, kinakain ng mga sawa na yan. Kaya nilahuli namin yan, lumalaban nga sa amin yan. Kaya nagulat nga kami. Ba't ang daming ahas dyan? Ay may nangyari sa ano yan, sa kulay na yan. Mabuti nga yung mga bata na uhulog, hindi nakakain ng mga sawa eh. Ito-turnover naman ang mga sawa sa Wildlife Bureau. Gary De Leon, News 5. Patay na naman sa pananambang ang isang Indian national sa Quezon City. Isinakong bangkay ng lalaki na tagpuan sa Marikina at lalaki sa Tondo binaril sa ulo ng isang kagawad. Nagbabalik si Gary De Leon. Naniningil daw ng pautang ang Indian national si Sukhdev Singh ng tambangan ng riding in tandem sa Batasan, Quezon City. Dead on the spot ang biktima dahil sa 3 tama ng bala sa mukha at sa tagiliran. Hindi na mukha ng mga killer at palaisipan pa ang motibo sa krimen. Noong 1 linggo, isang Indian national na naniningil din ng pautang ang pinatay ng riding in tandem. Pinagkaguluhan ng mga tao ang sakong ito sa Kalumpang, Marikina. Nang buksan ito, nakita ang bangkay na lalaking puro tattoo at may 8 saksak sa katawan at malaking hiwa sa likuran. Tapos ko, may parang hita ako nakita. Basta bladed weapon siya. Hindi pa natin masabi kung kitchen knife o ano. Hinala ng otoridad, dati nang nakulong ang lalaki. Nakaandusay pa sa bubungan ng sariling bahay ang wala ng buhay na si Ronnie De Guzman nang abutan ng mga pulis. Nabaril daw si De Guzman sa ulo ng barangay kagawad na si Alberto Valenzuela. Nag-amok daw ang biktima at rumusponde ang kagawad. Sabi ni Valenzuela, tinangkas ang saksakin ng biktima kaya niya ito pinaputukan. Pero sabi ng misis ng biktima, imposible ito dahil tulog na ang mister niya na akyatin ng kagawad. Pumanik ko siya sa taas. Hindi ko na nga siya pinapapanik, Kuya Eric. Sabi ko, Kuya, ala ko na lang magtatawag sa asawa ko, susuko na. Nagulat ako, pumanik pa rin siya sa taas. Posibleng kasuhan ng homicide o murder ang kagawad. Gary De Leon, News 5. Patay ang isang lola matapos masagasaan ng isang bus sa Sampaloc, Maynila. Durog ang bungo at halos hindi na makilala ang biktimang si Pasita Romero, 70 taong gulang. Ayon sa mga nakakita, nakasandalang matanda sa isang sasakyan sa gitna ng daan habang nakahinto ang traffic. Hindi raw namalaya ni Romero na nag-green na ang stoplight kaya natumba siya nang umandar na ang sasakyan. Dito na siya nagulungan ng isang MRR transport bus at agad namatay. Nakakulong ngayon ang driver ng bus na si Alfonso Solestre Jr.